Marcos, Chopilo Garciano Jr., Angina Sanggalaan, Analisiso and family, Mendoza family, Isperes family, Pobesio Ginto and family, Baitican and Malilay family, Raspado and Between family. Para sa karawan ni Diwata Francisco, Irene Sia at Terdy Betito. Para po sa espesyal na panalangin for the successful operation of Joyce Ann Bernal family, Salve Pajarillo, Lynn Iscabarte, Ronald Hazel and Ron Joseph Peñano, Melvin, Queenie and John Paul Viray, John and Hannah Ligala, Lisa Alutaya Muli, Alexander Nisperos Jr., Angelita and Rosco Hobe, Joe Bucholo and Joaquin, Marvin and Diana Peñano, Christian Ortiz Pulvida, and Virginia and William Ortiz, Magdalena Raquino, Michelle Corpus, Katrina Marie and Clyde Plaza. Sa agarang paggaling ni Maria Belinda Isla, Andres Mulano Jr., Martin Medicor, Arturo Rita Rico Fe Sison, Eliana Del Pilar, Stanislao Cruz, Gregoria Aquino, Manuel Quiroz, Alexander Nesperos, Otelio Johnson, Carmelita Santiago, Nelson Johnson, Mariano Andres Piñano, Dory Omali, Semproso Basilio. Para po sa mga kaluluwa, Francisca Eco Ursula, Marcelo Bodolio, Khalid Abdullah Alotman, Armando and Normita Pajarillo, Praxedes Agustin Erlinda, Ruben Domingo Dominador, Corazon Artemio Luisa and Alilio, Jesus Hospicia Silvestre, Araceli Asis, All Souls in Purgatory, Elimar Codjamar, Wilfredo Codjamar, Manuel and Luisa Codjamar, Armando and Leonardo Codjamar, Ricardo Agapito, Fernigil Roas, Pedro and Elena Alvarez, Artemio and Mauro Alvarez, Remedios Mendoza, Pasita de Villa, Carlito and Rita Alvarez, Marcelo Alvarez, Anastasia Bobila, Aniseta Banzuela, Sakari Rillo, Robert Santiago, Sinaila Cruz, Carmelita and Juanito Coco, Kevin Kyle Milano, Lucita So, Felix Padre, Pindon Plaza, Benny Lourdes Federico and Iluminada, Jose Kiambao Jr., Maria and Antonio Between, Maria Trixie Andiray, Ricardo E. Magpantay, Bonifacio Magpantay Jr., Letisa Opiana, Shona Arugay, Merly Ibarra, Bernardo, Ines and Domingo, Talia, Ariel, Jenny Lai, and Edelisa Campomanes, Luisito Reyes, Lucy, Euphemia Balingao, Ansel S. Chanao, Mona Lisa Alvarez, Isopera Agustin, Angelito Agustin Sr., death anniversary, Genevieve Maceda, Job Soledad and Agnes Quinto, Marlouie Enson, Jose Pepe Catador Sr., Oscar Boy Catador Sr., Jose and Meritan, Nerissa Magarte, Jesus Catador Jr., and Cholo. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-limang linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Gary Andres. Magsitayo pong lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Sa unang bahagi nating pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Katulad ng ulan na nagdudulot ng ginhawa sa lupang tigang, ang salita ng Diyos ang siyang bumubuhay sa atin. Subalit katulad na nasasaad sa talinghaga, kailangan nating ihanda ang lupang tatamnan ng salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa, nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuulad ang lupain, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa lamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinaig. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawi, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Inuusig at pinahihirapan ang mga alagad ni Kristo. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa kanila ng kaluwalhatian at ganap na katubusan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang aking ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sasaatin. Nananabig ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos.
ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sabay-sabay pong lahat. Salita ng Diyos ang buto na ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpunan siya ng mga makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talikhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi naman nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagpuhay. May tig-600, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pong lahat. Kapayapaan at lahat ng kabutihan ay mapa sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. May 4 na magkakapatid at itong magkakapatid na ito ay matagal na silang hindi nagkikita. Kaya napag-isipan nila na magkaroon sila ng reunion. At doon napag-usapan nila sa kanilang reunion ang kanilang regalo sa kanilang pinakamamahal na ina. No, dahil nagkaroon sila, dahil sa pagsisikap ng kanilang ina, ay nagkaroon sila ng magandang buhay at magandang trabaho. No, kaya sabi ng unang anak, no, bilang pasalamat ko sa ating nanay, ay niregaluhan ko siya ng napakalaking bahay, isang napakalaking mansyon, no, na worth ilang bilyon ang pera nito na aking ginastos sa kanila. No, hindi nakamaleta ang aking pambayad, kundi no, cash ito na binigay ko na pambili. No? At gayon din, sabi naman ng pangalawa, no, ay hindi ako magpapatalo. Ako rin ay nagregalo sa ating nanay ng isang napakagandang theater kung saan pag wala siyang gagawin sa buhay, ay pwede siyang manood na lang doon sa theater dahil maganda ang sound system ng theater na ito at ang screen nito ay napakaganda ang resolusyon. No, kaya mag-e-enjoy siya sa kanyang pagpapahinga. So yung pangatlo, no, sabi niya, hindi rin ako magpapatalo. No, dahil nga, ako rin ay niregaluhan ko yung aking nanay, ang ating nanay, ng luxury car. No, hindi ito mula sa flood control kit, kundi ito ay mula sa aking pagsisikap, no, na pera na pangbili ko upang magkaroon si nanay ng isang magandang sasakyan. Nang sa gayon, pag siya ay nabagot sa bahay, ay pwede siyang magpasyal, no, lalabas gamit ang napakagandang sasakyan ito.
Pero yung pang-apat, sabi niya, ang alam ko lang na gusto ng ating ina ay makinig ng salita ng Diyos. No, kaya nga sabi niya, ang niregalo ko sa kanya ay isang parot. Kung saan ang parot na ito ay tinuruan siya ng napakaraming pari, no, na mag-memorize ng Biblia. At gayon din, no, ng mga iba-ibang pampastor. Kaya memorize nito kung anong version ng Bible ang gusto mo, memorize ng parot na ito. Kaya nga pag si nanay ay nabagot magpasyal at manood ng movie, no, ay pwede niyang tanungin na lang ang parot ng part ng Bible at ano ang verse na gusto niyang marinig. No? At nung matapos silang magkwentuhan, ay nakatanggap sila ng sulat mula sa kanilang nanay. Kung saan, no, nagpasalamat ang kanilang nanay sa napakagandang regalo na kanilang binigay at nakasulat doon, no, para sa una kong anak. No, salamat sa bahay na iyong binigay. Pero nag-iisa na lang ako sa ating bahay. No, at isa lamang na room o isang kwarto lamang ang kailangan ko at pinalinis mo pa ako ng napakalaking bahay. No, pero maraming salamat sa regalo mo. Sa pangalawang anak naman, maraming salamat sa theater na binigay mo, no, sa isang sinihan na binigay mo. Kaso parang nararamdaman ko dahil ako na lang mag-isa ang nanonood, parang may kasama akong hindi ko nakikita. No? Pero sabi niya, ang kailangan na nanonood sa loob ng sinihan na ito ay dapat 50 person. Kaso lang yung mga barkada ko ay patay na lahat. Kaya ako na lang nag-iisang manood ng palabas. No? Pero salamat pa rin sa regalong binigay mo. Sa pangatlong anak naman, sabi niya, no, salamat sa luxury car na binigay mo kahit hindi ito galing sa flood control kit. Sabi niya, no, pero ang sa akin lang, matanda na ako. Hindi na ako kailangan mag-drive or lalabas ng bahay. Meron namang talabat or kiita. Pwede magpa-deliver na lang ako. Wala pala sa Pilipinas ng talabat at kiita. Kung pala doon, ano ba doon? Grabe. So sabi niya, ito lang, magpapa-deliver na lang ako sa bahay ng pagkain at gayon din ng grocery. Hindi ko na kailangan pang magpagod, papunta ng or lalabas ng bahay para lamang bumili ng mga bagay na yan. Pero salamat pa rin. At ang nagustuhan kong regalo ay yung sa pang-apat. No? Itong binigay niya na manok sa akin. Dahil napakasarap. No? Sa sobrang sarap ng manok, no? Ay niluto ko ito, kaya nag-enjoy ako sa manok na ito. Tapos ang kwento. Mga kapatid tayo, paano ba natin tinatanggap sa ating buhay ang salita ng Diyos? Sa araw-araw ng ating buhay ay nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga sitwasyon sa buhay, sa mga taong ating nakakasalamuha. No? Pero paano ba natin ito tinatanggap sa atin? Lalong-lalo na kapag tuwing araw ng ating pagsimba, no? Nagkakarinig tayo lalong-lalo na ng salita ng Diyos. Pero ito ba ay ating nasasabuhay? Dahil na makikita natin ang bunga nito sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Kung may pagbabago ba sa atin o nananatili tayo sa kadiliman pa rin ang ating mga buhay. Kaya nga sa ating mga pagbasa ngayon, pinakita sa atin na ang salita ng Diyos ay nakapagpapabago sa bawat isa at gayon din nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Pero nakadepende pa rin sa ating pagtanggap sa salita ng Diyos, kung ito ba ay magiging or mamunga sa atin o nananatiling isang buto pa rin na naghihintay sa atin upang ito ay tumubo at gayon din mamunga. Kaya nga sa unang pagbasa pinakita sa atin ng ating Panginoon na ang kanyang salita ay nagpapabago sa bawat isa. Dahil nga, ang bawat isa, tayo lalo na, ay puno tayo ng takot sa ating puso, galit, o kaya naman inggit. Pero ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita, nagbabago tayo tungo sa ating pakikitungo sa ating kapwa
at gayon din sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi niya, ang aking salita ay katulad ng isang ulan na kapag bumagsak ito sa lupa, ay magbibilig ito sa mga halaman. Nagbibigay ito ng panibagong buhay sa bawat isa. Kaya sinabi niya si Propeta Isaías ito dahil nga sa panahon ito, ang mga tao ay takot sila, puno sila ng takot, galit, dahil nga napalaya sila sa kanilang bayan, ang bayan sa Jerusalem. At marami sa kanila ang ayaw nang bumalik sa bayang ito dahil nga ito ay nasakop na ng kanilang kaaway. Kaya ang nasa isip nila, itinaboy na sila ng Diyos. Wala na sa kanila ang pagpapala ng Diyos. Pero sinabi pa rin sa kanila na ang kanyang salita kapag bumaba sa lupa ay katulad ng isang ulan ay hindi na niya ito binabawi. Kaya patuloy ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Pero kung titingnan natin, ano ba ang ginawa ng bayan ng Israel? Marami sa kanila ang tumalikod sa Diyos at nagbago ang kanilang pananaw. Binabago nila ang batas ng ating Panginoon na naaayon sa kanilang kagustuhan at hindi na kagustuhan ng ating Panginoon. Gayunpaman, kahit na sila ay nagtalikod sa Diyos, sinasabi pa rin ni Propeta Isaías na ang pag-ibig ng Diyos sa kanila ay patuloy pa rin. Kung magbabago lamang sila, kung bubuksan lamang nila muli ang kanilang puso upang tanggapin ang salita ng Diyos. At ito ay magdadala sa kanila upang magkaroon sila ng pagbabagong puso na siyang kinalulugod ng ating Panginoong Diyos. At ito ang magbibigay sa kanila ng lakas upang bumalik sila sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ito din ang pinapakita sa atin sa ikalawang pagbasa. Dahil nga sa panahon na ito, si Propeta ni San Pablo, sa sulat niya sa mga sa mga Romano, ay sabi niya na manatili tayo dahil nga ang mga tao dito ay nakaranas na sila ng mga pagsubok sa kanilang pananampalataya. Kaya marami sa kanila ang gustong magbago, ang tumalikod sa Diyos. Pero sinabi ni San Pablo, manatili kayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi ibig sabihin na kapag tayo ay manatili or pinili natin ng Diyos, ay wala na tayong problema, wala na tayong pagsubok. Pero habang hinihintay natin ang pagdating, ang pagmuling pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, ay may mga kakaharipin pa rin tayong pagsubok sa ating buhay. Katulad na lang ng isang magsasaka. Kapag nagtanim siya ng isang palay, hindi ibig sabihin nito tapos na ang kanyang gawain. Hihintayin niya, gagawa siya ng paraan, magkukultivate siya ng lupa, didiligan niya ito, hanggang sa ito ay mamunga ng maayos or magkaroon ito ng magandang bunga ang kanyang itinanim. Hihintayin pa rin niya ang pagbunga nito upang makita niya ang resulta ng kanyang paghihirap. Gayon din tayo, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi din ni San Pablo na tayo din ay makakaranas din habang hinihintay natin ang Panginoon, makakaranas tayo ng mga pagsubok. Halimbawa, ngayon nandito tayo, nakaupo, nakikinig sa akin. Pero marami pa rin, meron siguro sa atin dito ilan man lang, ang isip nila ay nasa malayo. Andito ang katawan, pero natitempt sila na mag-isip ng kung ano-ano sa labas. Iniisip baka pagkatapos kaya nito, saan ako pupunta? Avenues o sa ano bang malapit na mall dito? O kaya dyan sa Kabayan. Parking yata yung Kabayan dito. O kaya naman iniisip natin, kumusta kayo yung bahay ko? Hindi pa ba natamaan ng missile? Buo pa rin ba pag uwi ko? Habang nandito tayo, may mga temptations pa rin tayo na mag-isip o lumalayo ang ating isip sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, pinapakita sa atin na habang tayo ay naghihintay, mananatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon at itong pagtanggap natin ang siyang resulta ng ating kung paano ba natin tinatanggap sa ating buhay ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga pinakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon, ang iba't ibang uri ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Dahil nga, isa lamang ang salita ng Diyos, pero nakadepende yun sa receiver kung paano nila tatanggapin ang salita ng Diyos. Pinakita sa atin ang una
yung unang butil ay natapon o na isaboy sa daan kung saan hindi ito lumalim ang binhi na ito. Kaya nung dumating ang mga ibon ay ito ay nakita at namatay ang binhi na ito. Walang kwenta ang binhi. Katulad din ng ating pananampalataya. Kung ang ating pananampalataya, ang pagtanggap natin sa salita ng Diyos ay pasok dito sa kabilang tenga, labas sa kabila, ay walang kwenta ang ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Pag may tao na magsabi sa inyo, walang Diyos, patay ang Diyos, dahil lamang sa tayo ay nakaranas ng pagsubok, nadadala ka agad tayo. Sinasabi natin, tama siya, na wala pala talagang Diyos. Kaya hindi ko na kailangan magsimba, hindi ko na kailangan magdasal, dahil tunay walang Diyos. Kaya ito yung una na pinakita sa atin ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Ang pangalawa naman ay meron nang pumasok sa atin, masaya tayo. Ito yung sinabi na pumunta sa may kabatuhan, kung saan ang pagtanggap natin, masaya tayo sa simula, pero pagdating ng mga pagsubok sa buhay, ito yung araw, dumating lamang ang init, dahil mababaw lamang ang ugat nito, namatay agad ang tanim na ito. Katulad din ng ating pananampalataya, masaya tayo sa simula, dahil nga walang pagsubok tayo nararanasan, pero sa oras ng pagsubok sa buhay, nawawalan kaagad tayo ng pag-asa. Tinatapos agad natin ang ating buhay. O kaya naman gumagawa tayo, tinatalikuran na natin ang Diyos. Gagawa na tayo ng masama dahil na ito ang alam natin na magpapasaya sa atin at magbubusog sa atin. Ang pangatlo namang pinakita sa atin ay yung napunta sa dawagan. Kung saan tayo, katulad din ito na ang tanim ay na-choke siya sa dawagan. Kung saan, katulad din natin, minsan masaya tayong nagdarasal. Pero kung paulit-ulit na lang ang ating ginagawa na pagsisimba, para tayong nabuboard. Kaya sinasabi natin, siguro next week, hindi muna ako magsisimba. Dahil nga, para bang nabuboard ako, hindi muna ako magdadasal dahil paulit-ulit lang ang dasal. Paulit-ulit lang ang ating ginagawa. Para na akong nabuboard. Ganun din sa kabaitan na ginagawa natin. Minsan sinasabi natin, kapag mabait tayo, para bang sinusubok tayo ng iba. Kaya nakakasawang maging mabait. Kaya umaatras tayo. Nachuchoke tayo sa mga pagsubok sa ating buhay at umaatras tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin. Pero kung katulad tayo ng isang mabuting binhi o ng isang mabuting lupa, tayo ay mamunga ng mas masagana. Hindi lamang tayo ang makapagbenepisyo, kundi marami pang iba ang matutuwa sa ating ginagawa. Kaya nga, naalala ko nung ako ay na-assign sa isang seminary, kung saan doon sa seminary na ito ay meron kaming farm, itong area na ito ay farmland. Dahil nga wala akong magawa sa buhay, ang ginawa ko ay nagtanim ako ng gulay. Upo at yung tawag nito, yung ampalaya. Kaya sabi ng mga kasama ko, brother, nagtatanim ka ng gulay, pero hindi ka naman kumakain ng gulay. Kaya sabi ko, yan ay para sa inyo, dahil nga gusto ko maging malusog kayo. Pero wala lang talaga akong magawa sa buhay. At nung nagtanim na ako, ay area na yun ay mabato. Ang ginawa ko lang ay naghukay lang ng konti at lagay yung seeds. At nung nagbunga na ito, ang lumabas ay diet meals. Ang liliit ng mga bunga. Kaya sabi nila, anong nangyari? Sabi ko, gusto kong magdieta kayo para pumayat kayo at hindi kayo kasing taba ko. Pero mali lang talaga ang nagawa. Pero hindi ako sumuko. Ang ginawa ko sa susunod na pagtanim ay nilinis ko, naghukay ako ng mas malalim, nilagyan ko bumili ako ng fertilized na lupa, at saka tinaniman ko ng mga gulay, same pa rin ang gulay na tinanim ko. At ang naging resulta ay napakarami, napakagandang bunga, at natuwa ang aking mga kasama dahil nga sabi nila, fresh ang kanilang gulay na nakain, at gayon din. Sabi nila walang pesticide or mga chemicals
ang gulay na aking tinanim. No? Nakaka-benefit sila sa aking ginawa. Kaya ganun din, no, tayo, kung tayo ay naging mabuting lupa, no, hindi lamang tayo ang makapagbenepisyo sa salita ng Diyos, ngunit tayo din ay makapaghati din ng mabuting balita sa bawat isa. May madadalan tayo ng kaliwanagan sa mga taong nasa kadiliman. Meron tayong mabibigyan ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Lalong-lalo na sa mga panahong ito, no? Dito sa Kuwait. No? Tayo ay naghaharap sa maraming pagsubok sa ating buhay. Marami tayong mga kababayan na naririnig ko na lang na sinasabi sa akin, nahuli na naman, nakulong. No? Kaya bigyan natin sila, tayo yung magbibigay sa kanila ng pag-asa na huwag silang mawawalan ng pag-asa sa mundong ito. No? Katulad na lang, nung one time, bigla akala ko naman nagbibiro sila. No? Sabi nila, Father, magpapabless kami. Sabi ko, bakit? Sabi nila, kasi kalalaya lamang namin. No, akala ko naman nagbibiro. Sabi ko, di pasalamat tayo sa Diyos at malaya na kayo. Sa ano bang kalayaan nyo? Nakulong kami dito sa Kuwait. No? So, sa pamamagitan ng ating pagbasbas sa kanila, nabibigyan sila ng pag-asa at gayon din, no, pwede natin sabihin sa kanila, no, alam nyo na kung ano ang reason kung bakit kayo nakulong. Kaya sa susunod, huwag nyo nang gawain. No, kaya nga, sa pamamagitan na yun, no, nabibigyan natin sila ng tamang direksyon sa kanilang buhay. Kaya ito din ang pinapakita ng Diyos sa atin. No? Naway tayong lahat ay katulad sa salita ng Diyos, ay mamunga tayo ng masagana para marami tayong madala tungo sa pabalik sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Amen. Magsitayo po lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, nanahog sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay ng makyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumalangin tayo ngayon sa Diyos Ama na huwag lamang tayo maging mga tagapagpakinig ng salita, kundi mga tagasunod at na nagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Upang ang simbahan ay patuloy na hubugin ng salita mo, O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari, at mga diakono. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Mishal Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at patuloy silang protektahan ng Diyos at pagkalooban abang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Upang maabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat ng nagtatrabaho sa mass media,
maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. upang buong lugod kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, manahanawa sa amin ang iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daan tinahak ng iyong anak. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ni Hesus Kristo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo pong lahat. Sa ikalawang bahagi natin pagdiriwang ang huling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan, at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaso namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo ika-14 na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagigdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo pong lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasabi
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod pong lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muli. Parish announcement. Being a Jubilee year of the Co-Cathedral, 65 years of consecration, a special wedding anniversary Mass will be celebrated on Monday, 13 July at 6:30 p.m. for couples who celebrated their anniversary from January to July of this year. We invite all anniversary couples to participate. Commemorative certificates will be presented, followed by a short fellowship after the Mass in the Holy Family Hall. This is for all registered couples only. Charis Kuwait is organizing an English night vigil on Thursday, 16 July, at the Virgin Mary Hall in the Holy Family Co-Cathedral, following the 6:30 p.m. Holy Mass until 9:45 p.m. All parishioners are warmly invited. On July 14, Tuesday, Brother Pedro, our seminarian, will be celebrating his birthday. Let us keep him in our prayers. Abuanga is organizing a pilgrimage to Medjugorje from 11 to 18 September. All parishioners are warmly invited to take part in this grace-filled journey of prayer, reflection, and spiritual renewal under the spiritual guidance of Father Dilanca Pereira. The pilgrimage cost is 340 kd with an additional 22 kd for the visa. Those interested are kindly requested to inquire, register, and make the payment at the parish office on or before 17th of July. We warmly encourage everyone to join this blessed pilgrimage and experience the peace and grace of Medjugorje. Additional announcements. The Filipino Catechism enrollment is scheduled for catechetical year 2026-2027 will be on August 21 and 28 only from 12 noon to 2 p.m. first floor. Please bring a copy of the baptismal certificate for new students. Strictly no late enrollment will be accepted. Inaanyayahan ng Filipino Catholic Community in Kuwait, FCCK, ang lahat na makibahagi sa Life in the Spirit Seminar, isang pagkakataon upang higit na makilala si Jesus at mapalalim ang ating pananampalataya. Magsisimula ito sa July 31, 2026 hanggang September 18, 2026, tuwing Biyernes, alas 4:30 ng hapon, pagkatapos ng Filipino Mass. Para sa karagdagang impormasyon at pagpaparehistro, makipag-ugnayan sa mga FCCK members o tumawag sa mga numerong nasa screen. Ang El Shaddai Prayer Partners Fellowship, Kuwait Chapter, ay inaanyayahan ng lahat para sa kanilang Catholic Life in the Spirit Seminar na ginaganap tuwing Biyernes sa ganap na alas 12:45 ng tanghali sa Holy Family Hall. The Youth for Christ or YFC Kuwait is inviting all Catholic youth 13 to 19 years old for a youth camp that will be held on 16 and 18 of July 2026 in Chalet, in Cabal. To register, kindly scan the QR code as provided on the flyer and please contact Brother Mike Won Galing at 900-66212 for more details. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
at ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaugnawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kay taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Let's go. Boss.